Tapos eto, para may paliwanag lang, maganda yung paliwanag di ano dito eh. Itong abogadong to, napakagaling talaga eh. Oo. Eto, maganda yung paliwanag Okay, niya so eh. pag-usapan po natin yung nangyari today, June 3, 2026 sa Senate of the Philippines kung saan nag-elect po ng Senate President pro tempore yung minority with only a vote of 12 senators. Tapos from there, nag-acting Senate President din po si Senator Win Gatchalian and they proceeded to elect new members of certain committees po sa Senado. Okay, so ngayon po explain ko sa inyo number 1 kung ano yung posibleng legal effect ng ganung election considering 12 lang po yung senators present sa plenary kanina. Tapos pag-usapan din po natin or explain ko po sa inyo kung ano yung posibleng status talaga ng Senate leadership, kung whether or not si SP Cayetano pa ba talaga yung SP or si Senator Gatchalian na in an acting Senate President capacity. Okay, tapos i-discuss ko rin po kung ano kaya yung posibleng epekto naman sa Senate Blue Ribbon hearing, sa flood control hearing po tomorrow, June 4, 2026 because of this action na ginawa po ng Senate minority. And lastly po, explain ko din sa inyo yung personal position ko talaga as to this issue. Kung sino ba talaga ang mas kinakampihan ko. Is it the majority block po ba ni SP Cayetano or is it the minority block po ba? Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan at mga kasimor. At yan po ang discussion natin for today. Ayan. Tanggalin mo naman, Attorney Neil Abayon, yung tugtog mo. Baka makapiright ako niyan. Okay, so brief facts lang po muna tayo. Ang nangyari nga po kanina, may 12 senators sa Senate plenary which is composed of yung 11 minority senators po plus si Senator Chis Escudero, kaya naging 12 po sila. At yung position po ng minority since 12 sila ay sapat na daw po yun to constitute a quorum, which eventually led to them electing si Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Tapos yun nga po, they further proceeded to elect new chairmans po of mga Senate committees including the Blue Ribbon kung saan magkaka-flood control hearing bukas, July 4, 2026. Tapos they also mentioned that si Senator Gatchalian was in an acting Senate President capacity. Tapos yung isa pa po na nangyari after that ay may statement din po yung Palasyo. So kung makita nyo naman po dito, ang sinabi, "We acknowledge the leadership of acting Senate President." So pag i-click nyo po to, acting Senate President Gatchalian po ang sinabi dito sa news article na yan. Okay, so yan po ang pinaka-facts natin. Ngayon po ang first issue talaga or ang first question natin is kung pwede ba yan mag-election ng bagong Senate officers or ng bagong Senate leadership with only 12 senators. Okay? Yan. Maganda to. Panoorin And of nyo. course, para mas maintindihan nyo, we are back in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines po, and to be specific, of course, nasa Article 6 tayo, which is the Legislative Department or the Congress po ng Republika ng Pilipinas. Tapos yung relevant provision po natin dito is Section 16 kasi yung Section 16 po ay dun nakalagay yung discussion or provisions tungkol sa pag-organize po ng Senado at ng House of Representatives. Okay, so ito pong mga previous articles or previous sections, this touches on more on sa qualification po ng senators, ng congressmen, ano yung general function sila. Pero kung tungkol na nga po sa organization, kung paano elect yung mga Senate officers na yan, nasa Section 16 po yan. Okay, so ito po, makita nyo, Section 16, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker by a majority vote of all its respective members. So if you've been regularly watching me, I'm sure familiar na kayo dito sa Section 16. Ang linaw niyan, di ba? A majority vote of all its respective members. Napakinggan ko kanina yung interview ni dating Senate President Pimentel. Ang sinabi niya is active members. Wala po sa Constitution. Constitution po ito, ha? You cannot change this. It's the Constitution. Kaya yung sinasabi nila na si Cayetano daw ay hindi na Senate President, that's unconstitutional. Bakit? Hindi pa po patay si Bato at saka si Jinggoy. They are still senators. You cannot. Constitution po nagsabi, vote of all. Ang ibig bang sabihin ng all lahat? Ang ibig sabihin lang ng all ay yung active at saka yung pumapasok. Ulitin ko. Ano nakasulat? Majority vote of all its respective members. Hindi na po ba membro si Senator Jinggoy? Hindi na po ba membro si Bato sa Senado? Pinatalsik na po ba sila? Patay na po ba sila? Kasi kung patay na po sila, ang majority ng 24 ay hindi na 13. Kasi 22 na lang dahil patay na yung dalawa.
So 22, ang majority noon 12. Ngayon 12. Kaya napalitan yung Senate President. Paano nangyari yun? Mga hindot kayo talaga? One, kasi nakailang discuss na po ako dito lately because of the bangayan or yung away po na nangyayari sa Senado at present. Okay, and then yung second sentence or second paragraph po sa section 16.1, ang nakalagay dyan, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Okay, so yung maganda po talagang matake note nyo dito, sa Constitution, ang nakalagay to be specific ay pag-election ng Senate President, it requires a majority vote of all its respective members. Tapos pag other officers na as it may deem necessary, wala na pong nilagay na voting requirement yung Constitution. Okay? So because of that na wala pong voting requirement, ang next question naman, ano yung voting requirement required para mag-elect ng Senate President pro tempore? Okay? At yung sagot po dyan is nandito po yan sa number 3 naman because nakalagay dito, each house may determine the rules of its proceedings, punish its members, so on and so forth. So dito yan papasok more on sa each house may determine the rules of its proceedings. Nagigets nyo? Yung, eto ha, para mas malinaw kasi iba, ano ba sabi niya Senate pro tempore? Parang Vice President yan. Okay? So Senate President, Senate Vice President. Parang ganon. Ano na lang natin, pasimple na natin kasi nalilito yung kababayan natin sa, ano ba yung Senate pro tempore? Temperate na yan. Ano ba yung temperature ba yan? Hindi, Senate Vice President po yan. Okay? So parang ganon. Ngayon, ang sinasabi dito, paano na magbobotohan ng Senate Vice President? Each house, ibig sabihin ng each house, yung House of Representative and the Senate. Ang bawat house, lower house and upper house o yung Senate, shall, ano sabi? Determine rule of its proceedings. Ibig sabihin, ang maggagawa na ng rules ay hindi na yung Constitution. Hindi na sinabi na etong Constitution ang sinasabi ganito. Hindi. Basta, ang malinaw dito, ang Senate President, nakasulat yan ayon sa Konstitusyon that majority vote of all its respected members. That is holy. You cannot change that. That is holy. Kasi our Constitution, you cannot change. Ano bang pinagkaiba? Remember this. Yung Constitution, yan ang backbone ng bansang Pilipinas. Without the Constitution, there's no Philippines. Period. The Constitution is the main house o the main backbone ng Pilipinas. Ano yung mga Republic Act, Senate rules? Yan po yung ginagawa na. But all of that, Republic Act, amendments, Senate rules, lahat yan dapat nakaayon sa Constitution. Nagigets nyo? Hindi pwedeng mag-amend o gumawa ng batas ang mga senador, mga congressman na wala sa konstitusyon, hindi naay sa konstitusyon. Kaya nga napakalinaw niyan mga kababayan, sinabi dito, Senate President, at saka yung Speaker of the House, majority vote yan. Ng sino? Ng all its respected member. Tanong, ulitin ko ulit. Pag sinabi mong all respective members, sinabi ba dyan active? Sinabi ba dyan yung wala lang kaso? Sinabi ba dyan yung hindi nagtatago? Wala. Ang sinabi dyan, basta senador ka o basta congressman ka, membro ka. At kailangan majority. So the majority of 24 senators is 13, not 12. Kaya napaka-stupid na mga nagsasabing pwede ang 12. Hindi. Malinaw pa yan. Ngayon, pagdating sa Senate temporate o yung Vice President nila, pro temporate nila, yung Vice President nila, pwede na House ang magdetermine. Kasi nakasulat na yan doon sa number 3 ng Section 16. Each House may determine the rules of proceedings. Ano yun? Pupuntahan natin yan. Unya-unya. Okay?
Pinapaliwanag lang natin ng mas So in malinaw. other words, nasa Senate rules po nakalagay kung paano yung voting requirement or voting procedure para sa Senate President pro tempore and other officers po of the Senate. Kasi pag Senate President, hindi pwede Senate rules yung titingnan, kundi dapat Constitution. Pero pag other positions like that of pro tempore, Senate rules na yon. Kasi yun nga po dito sa paragraph 2 ng number 1, section 60 number 1, yung other officers as it may deem necessary lang in relation dito na sa number 3 na pwede gumawa ng sariling rules yung Senado. Okay, so ngayon because of that, punta naman po tayo sa Senate rules. So ito po, Senate Pero bago tayo pumunta dyan, pumunta muna tayo doon sa section 16 ng number 2. Isipin nyo to ha, walang number 2 kung walang number 1. Parang sa mga kabit nyo, yung kabit nyo ngayon, hindi magiging number 2 yan kung wala kang asawa. Tama, mali. So number 1 yan kung may asawa ka. Ay, kung wala kang asawa. Pero kung may asawa ka, dahil number 1 yung asawa mo, number 2 mo na yan. Nagigets mo? So yung number 2, nakasalalay saan? Sa number 3? Hindi, sa number 1. Bakit ko sinasabi to? Number 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. So yung sinasabing quorum para magkaroon ng makagawa sila ng trabaho nila, yung business, para magkaroon ng authority, yung session na yun, anong kailangan? Majority ba? O konti lang, pwede na. Nakalagay dyan, section 16 of number 2, ay majority of each house. Ibig sabihin, majority sa Kamara, majority sa Senator. Tanungin ko kayo, ano ang definition ng majority sa number 2? Saan mo makukuha yun? Nasa number 1. Kaya nga, may number 1 at nilagay yung number 2 kasi nakadepende yung number 2 sa number 1. Ano yung nakalagay sa number 2? Majority. Ano yung nakalagay sa number 1 na pwedeng pagbasihan ng majority? Sa bandang dulo, by a majority vote of all its respected members. Putang ina, mas matalino pa tayo sa abogado eh. Kasi yung mga abogado nasa BBM senators, tatanga-tanga talaga eh. Ang linaw na nga, nasa number 1 na nga eh. So, ang tinutukoy dun sa number 2 ay yung nasa number 1 na majority. Ano yun? Of all its respected members. Hindi active members only. Yung quorum, hindi pa pwedeng, yung active members lang ang bilangin natin. Yung 22 lang. Tanga kayo. Bobo talaga. Ang linaw na nga, ang linaw na nakasulat na. Hindi nyo pa maintindihan. Lagi nyo na lang binibend yung law. Nakasulat na nga eh, yung majority ay sa number 1, majority of all its members. Uulitin pa mamaya yan, uulitin pa. Kinagalit nyo ako eh, uulitin pa yan, panoorin nyo. Malabas na yung sipong Senate of ko. the Philippines, turuan ko na po kayo kung paano to ma-check nyo mismo para mas maintindihan nyo po. So yung i-type nyo lang is senate.gov.ph, tas punta lang po kayo nyan dito sa about. So kita nyo naman po, diba? Tapos yung pinakauna po is Rules of the Senate. So i-click nyo lang po itong Rules of the Senate tapos maglo-load na po to siya. So dito po makikita ninyo, again, Rules of the Senate, yung seal, and ayan, Legislative Publication 2026, Pasay City, so on and so forth. Tapos kung makita po ninyo, Elective Officers, Election of Officers, yan yung nasa Rule 1 and Rule 2 po talaga ng Senate Rules. Yan, diba? Kita nyo naman po. So ngayon, of course, punta tayo ngayon dito sa Elective Officers at Election of Officers. Okay, so ito po, kitang-kita nyo naman, di ba? Rule 1 and Rule 2. Section 1 and Section 2 to be specific. So dito po nakalagay Section 1, the Senate shall elect in the manner herein after provided a president pro tempore. So ito po yung inelect kay Senator Gatchalian ngayon, yung president pro tempore. So ibig sabihin po niyan in simple terms yung pro tempore, para po yung vice president. Pero hindi lang vice president yung term na ginamit, kundi president pro tempore. And then after po niyan, secretary, Senate secretary, and then the sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Eto ha, malinaw po. Ulitin natin. Eto, ang gumawa na nito, yung Senado na. Yung rule na ngayon ng Senado na ginawa nila. Sila po ang gumawa.
na naaayon sa konstitusyon. Ano yon? Rule number 1, the Senate shall elect in the manner hereafter provided a President pro tempore o Senate Vice President, a Secretary, and Sergeant at Arms. 4 yan. Okay? These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Kailangan sila mag-oath bago nila gampanan yung kanilang duties. O, tuloy natin. So ang una pong take note nyo dito, ang sinabi, the Senate shall elect in the manner hereinafter provided. Ibig sabihin, sa paraan provided after itong Section 1. Okay? So ano po ba yung sumunod sa Section 1? E di of course Section 2. So ngayon, ang nakalagay dito, Rule 2, election of officers, ay very straightforward din naman po. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote, so on and so forth. So yung key po na dapat maintindihan nyo talaga dito at i-take note is itong provision na elected by the majority vote of all its members. So dito nga po sa Section 1, ang nakalagay, ang cover dito is the Senate President pro tempore, the Senate Secretary, and the Sergeant at Arms. So ano po ba ang majority vote ng lahat ng members ng Senado? So alam po natin na yung majority number na yan of all its members is 13 kasi yung composition po ng Senate is 24. Diba? So therefore, posible po talagang masabing illegal yung election kanina kay Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Ang linaw po niyan, mga kababayan. Wala nang mas lilinaw pa dyan. Bobo ka na lang talaga. Bobo ka na lang talaga kung pagpipilitan mo. Bakit? May nakasulat po ba dyan active? Meron po bang nakasulat dyan na yung pumapasok lang? Wala po. Linawin natin ito Linawin natin. Hindi pa pwede. Etong 4 na to, Senate President, Senate Vice President, o yung pro tempore, o yung secretary at yung sergeant at arms. 4 na iboboto dapat nino Section 2 of all its members. Majority of all its members. Majority. Ng lahat. Ang ibig bang sabihin ng lahat yung active lang? Hindi. Ang ibig sabihin ba ng lahat yung hindi lang nakakulong? Hindi. Ang ibig bang sabihin ng lahat ay yung hindi lang nagtatago? Hindi. Pag sinabing lahat, lahat. Hindi pa pwede. Kaya nga 'di ba? Kahit nga po doon sa Christianity pag sinabi mong I surrender all. Hindi pa pwedeng yung ano lang, yung Sunday ko lang isusurrender ko. O yung ano ko lang, yung trabaho ko lang o yung asawa ko lang isusurrender ko, pero yung kita ko, akin na yun. Hindi, all nga eh. Di ba? Ano yung sabihin ng all? Lahat. Walang exemption. Lahat. So ano ang majority na lahat ng membro ng Senado? Hindi ho 12, 13. Kaya wag kayo maniniwala doon na, ay hindi, kasi 22 na ngayon. Sino nagsabing 22 na senador ngayon? 24 pa rin ang senador. Kasi yan ang ina-argue nila eh. Hindi, 22 na ang senador ngayon kasi yung isa nakakulong, yung isa nagtatago. So 22 na lang. Hindi naman po eh. Senador pa rin po sila ng Republika ng Pilipinas. That's the difference between the elected and the appointed. The elected, napakahirap tanggalin yan dahil po yan ay pinili ng taong bayan. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta tanggalin yan. Hindi po porket nakulong na o nagtatago, hindi na sila senador. So membro pa rin sila. So you cannot say 22 at sasabihin mo ang 12 majority na. Ang lahat nagsasabing 12 majority na, bobo. Bobo, tanga. Oh, sabihan nyo, yung mga nagsasabing 22 na senador ngayon, tanga yan, bobo yan. Hindi naman namatay si Jinggoy, hindi naman namatay si Bato eh. Gusto nyo sigurong mamatay, pero hindi sila namatay. Kaya napakatarantaduhan yung sinasabi nito Kasi mga sa Senate rules sila mismo, ang ni-require nila na vote ay majority vote of all its members. In other words, ginaya po nila
yung words ng Constitution na pag Senate President, majority vote of all its respective members then. They literally copy and pasted this provision dun sa Senate rules nila sa pag-elect ng Senate President, Pro Tempore, Senate Secretary, at Senate Sergeant at Arms. Okay? Okay, so I think that is very clear and straightforward naman po. And ipakita ko lang din sa inyo yung mga other voting requirements dito sa Senate rules para mas maintindihan nyo po talaga yung importance kung ito or ganito ka-specific yung nilalagay ng Senate rules. Okay? Ngayon, balik po tayo dito sa 136. Again, I have recently explained this numerous times already. So this one talks about the amendment of the rules of the Senate. So kung makita nyo, nilagay nila dito, the rules may also be amended by a motion. Tapos yung voting requirement lang, vote of the majority of the senators present in the session. Diba? So it is very different po from dun sa Rule 2 or sa Section 2 kung saan nakalagay na a majority vote of all its members. So in other words or in simple terms po, kung ginusto talaga ng senators natin or ng Senate of the Philippines na hindi 13 yung required para magboto ng bagong Senate President pro tempore, ay pwede po sana nila ilagay yung ganitong provision. Diba? Yeah, nagigets nyo. Oh, dito sa, anong to? Wait lang, hindi ko kasi mabasa eh. Ayan, Section 136. Okay, pupunta lang tayo sa Section 136. Bakit importante to? Doon sa Section 136, meron doon sinasabi na at the start of each session in which the senators elected in the preceding election shall begin their term office, the President may endorse the rules. Ayan. Tama ba? 136? Oh, wait Sorry. Ay, mali. Anong mali? Oo nga, tama. Ayan, okay. Sorry. Sabi dito, pwede daw baguhin ang rules, pwedeng i-amend. The rules may also be amended by means of a motion. So, pwedeng baguhin ang rules sa pamamagitan ng motion. Okay? Which should be presented at least one day before its consideration. Pero, ang vote of the majority of the senator present in the session shall be required. Here's another way of voting. Ano to? Senators present. So, ibig lamang pong sabihin dito na malinaw na pinapaliwanag ni attorney, dalawa ang ginamit. Dito sa isa, all of its members, majority of all its members. Dito sa pangalawa, ang sinasabi naman, senators present in the session. Bakit dalawa? Ibig sabihin po ng dalawa, very defined ang definition po kung dito lahat ng membro kailangan bilangin para sa majority. Dito, yung mga present lang ang majority. So halimbawa, ang umattend lang 5. Yung 3, majority na po yun, pinakamarami na po yung, sabihin, sila na po yung lamang, yung 3, pag sinabi nilang, baguhin natin ng rules, pwede na yun. Kasi sila lang yung present at that time. Okay? Kaya nga ang linaw kung dito nilagay nila yung parabagang, hindi naman exemption, pero parabagang clause na, kailangan yung present lang ang yung majority lang nung present. Di sana kung ganun din ang intention, doon sa una, sana nilagay din doon senators present. Hindi Ang nilagay doon, majority of all its members. Malinaw po yun Majority lang of those present in the session. Pero hindi po yun ginawa ng Senate. They retained or they copied the provision po sa Section 16, number 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Therefore, 13 po ang required number of vote para mapalitan or mag-elect ng bagong Senate President pro tempore. Okay, so ngayon ang next question, because 12 lang po yung pag-elect kay Senator Gatchalian, ano po yung posibleng legal status ng election niya at yung mga subsequent na chairpersons na inelect din po sa iba't ibang committees? Pero before po tayo mag-start, mga Kasimor, gusto ko lang po kayo pasalamatan. So, ayan po mga kababayan, malinaw po yan. Kaya nga alam nyo yung pagbabaluktot nila sa batas.
simple lang naman po eh. Alam nyo kung anong ginawa nila? They bend the law so that hindi matuloy ngayon ang Blue Ribbon hearing. Simple lang. Yun lang ang dahilan nila. They will do their best so that Marcos' name will not be mentioned on the Senate Blue Ribbon hearing. Nasa kamay na ho natin. Anong sinabi ni Cayetano? Nasa kamay na po natin. Faith without action is dead. Tama po. Kailangan, we all know that we have to believe. We have to believe in democracy. We have to. Kung naniniwala talaga tayo sa demokrasya. Pero kung gusto talaga nating ang demokrasya, kailangan natin itong ipaglaban. Today is the day. Are you going to fight for the democracy of our country? Are you going to fight for our constitution? Or are you going to bend the law today? Nasa kamay nyo na po yan, mga kababayan. Kayo na pong bahala. Mabuhay ang bansang